Inyong mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga po mga kaibigan at mga kapatid. Ito na naman ang programang Alamin ang iyong Biblia, Know Your Bible program. Atid po siya ng World Radio International to White Sparrow Road, Church of Christ in West Monroe, Louisiana, USA. Yan yung po lingkod na nagbibigay na mensahe, Brother Dan Oliva. Ang ating pong subject for discussion for this week is entitled The Urgency of Preaching the Gospel, based on Romans chapter 1 verse 16 and 1 Corinthians 9:16, intended for August 2, 2026 dito po sa GMA Radio, DWRA Barangay 92.7 FM or LS na pala ngayon. At ito po ay marinig every Sunday dito po sa GMA Radio between 5 to 6 o'clock in the morning. Binabati natin ang ating mga radio listeners sa Baguio, and of course mga kapatiran dyan sa Itugon, Benguet, Balawas and Capsula family, dyan po sa Aringay, La Union, kapatid na Jay Bangkiray, and of course Brother Fidel Tasio, at sa mga kapatiran sa buong Pangasinan, Abra, Cordillera Region, and ito po ay maabot hanggang Bulinaw, Pangasinan. And we would like to greet everybody, good morning. At kung kayo po ay may mga katanungan, ng aking pong mobile number sa Smart 059-49329 at sa Globe 0917-700-3134. Of course, ito po ay na-advance natin sa YouTube, Know Your Bible program, at kayo po ay na-encourage namin na mag-subscribe dito para kayo ay mayroong notification every time we have a new video. Nabasahin na po natin ang ating teksto sa wikang English muna. Sabi niya Apostle Paul, Romans 1:16, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first, and also to the Greeks." Romans 1:16. At sa 1 Corinthians 9:16, "For if I preach the gospel, I have nothing to boast of, for necessity is laid upon me, yes, woe unto me, if I do not preach the gospel." So, sabi ni Apostol Pablo dito sa ating subject matter, ang urgency of preaching the gospel, ang kinakailangan na ipangaral ang Ebanghelyo. At sabi niya sa Roma 1:16, "Hindi ko ikinahiya ang Ebanghelyo ni Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan ng sumasampalataya sa Kanya, sa mga Hudyo muna at pagkatapos sa mga Griego." 1 Corinthians 9:16, sabi niya, kung ipangangaral ko ang Ebanghelyo, wala akong dapat ipagmalaki, sapagkat nakaatang sa aking balikat ang pangangaral na ito, at sumpain ako pag hindi ako nangaral ng salita ng Diyos. In other words, the Apostle Paul is saying, talagang kailangan ipangaral ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo, lalo na sa ating kapanahunan ngayon, mga 2000, in other words, 20th century, or rather 21st century na po tayo, 2026 na eh. Preaching the gospel of Christ is urgent. Ito po yung introduction natin. Preaching the gospel of Christ is urgent because man's eternity is at stake. Ang pangangaral ng Ebanghelyo ay talagang kailangan, sapagkat ito po ay patungkol sa eternal life ng tao. Man's eternity is at stake. Ang ating pong pinangangaral ay hindi lamang para sa mundong ito, kundi sa darating na kapanahonan kapag tayo ay wala na rito sa lupa. At alam natin na ang buhay ay maigsi lamang. Life is fragile, and believers must act immediately to share God's redeeming grace. Sapagkat ang buhay ay maikli lamang, dapat ibahagi din natin ang salita ng Diyos sa mga nangawawala, spiritually speaking. Anong sabi ni Santiago?
James chapter 4 verse 14. Ang buhay ay parang isang usok o isang hamog lamang. Nariyan ngayon, mamaya wala na. So, ganyan po kaiksi ang buhay. In fact, sabi ni King David sa Old Testament chapter Psalms 90 verse 10, life is only about 70 or 80 kung ikaw ay malakas, at bihira na ang lumalampas sa 80-90. Bihira na rin yung dumarating ng age 100. Of course, meron pa rin. Pero iilan na mo lamang. So sa ating discussion po ng subject matter, the urgency of preaching the gospel, 4 po na parte ang ating pag-aaralan. Number 1, the spiritual problem and God's solution. Ang problema na spiritual at ang solusyon ng Panginoon Diyos. Number 2, the spiritual priority and the divine mission. Ano po yung unang-unang dapat natin gawin? At ano naman ang misyon ng Panginoon? Number 3, the spiritual passion and love for the lost. Ang spiritual na pagmamahal sa mga nangangawala dito sa mundo. Sapagkat mahal din ng Diyos ang mga nangangawala dito sa mundo, dapat mahalin din natin sila. And the last part of the lesson is the indescribable joy of spiritual harvest. Ang hindi mapinta o hindi ma-express na kaligayahan kapag tayo ay nakakaakay ng mga kaluluwa sa ating Panginoon. Hindi indescribable joy of spiritual harvest. Yan po yung ating mga pag-uusapan. Let's go to the first part. Discussion. The spiritual problem and God's solution. People are spiritually lost without the saving grace of God. So spiritually lost, pag sinabi natin spiritually lost, we are referring to spiritual salvation. Kaligtasan spiritual. At kung wala yung saving grace ng Panginoon, yung kaligtasan na libre na binibigay ng ating Panginoon Diyos, talagang mawawala ang tao, spiritually speaking. Anong sabi ni Apostol Pablo sa Roma 3:23? For all have sinned and come short of the glory of God. Lahat ay nagkasala at nawala ng kaluwalhatian ng ating Panginoon Diyos. So yun po yung description ni Apostle Paul sa Romans 3:23. And of course, only God in Christ has the solution for man's problem. Wala pong solusyon ang tao sa kasalanan ng tao, sa kasalanan ng mundo, maliban sa ating Panginoon Diyos sa pamamagitan niyang anak na si Jesucristo. Yan po ang solusyon sa spiritual na problema ng tao. Anong sinasabi ng Biblia? Romans 6:23. Kanina 3:23, ngayon 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life and Christ Jesus our Lord. So ang bayad daw sa kasalanan, ang resulta ng kasalanan ay spiritual na kamatayan. Subalit, nariyan ang libre, walang bayad na biyaya ng Diyos, buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Romans chapter 6 verse 23. At while still alive, man must avail of the free salvation that God provides for him through Christ. So dapat habang tayo ay may buhay pa, malakas pa, huwag nating hintayin tayo ay tumanda na at uugod na bago natin kunin ang binibigay na biyaya ng Diyos na libre. Anong sinasabi ng Juan 3:16? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Sapagkat minahal ng Diyos ang buong sanlibutan, hindi yung sanlibutan, hindi yung physical earth, kundi yung mga tao. At ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Bugtong, nag-iisa. Bakit bugtong? Siyempre, wala naman talagang anak ng Diyos, naging anak lang ng Panginoon Diyos si Kristo para sa ating kaligtasan at para tayo ay maging kapatid ng ating Panginoon sa Kristo. God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Yun lang po. Very, very easy. Very simple ang kaligtasan.
Maniwala tayo kay Kristo, sumampalataya tayo sa Kanya, sundin natin ang Kanyang mga kautusan, at bibigyan tayo ng Panginoon Diyos ng buhay na walang hanggan sa kaligtasan. Ano pa ang dapat nating malaman? Bakit kinakailangan maniwala tayo sa Panginoon? Sapagkat sinabi sa Hebrews 9:27, "It is appointed for man to die once, and after that the judgment." Itinakda sa tao na minsan lamang mamatay. Hindi ka naman mamamatay ng maraming beses, minsan lamang. Pareho rin ang kamatayan ni Kristo, namatay siya sa atin, minsan lamang. At yun ay sapat na para sa ating spiritual na kaligtasan sa buong sanglibutan. At ganoon din, ang buhay, sabi ni Hebrew 9:27, tayo ay mamamatay minsan lamang, at pagkatapos niyan ay ang judgment, paghuhukom na. So wala pong second chance. Ang ating chance to be saved, ang ating pagkakataon ng maligtas, ay ngayon, mga kapatid at mga kaibigan. At sinasabi ng Biblia, unbelievers have no chance of spiritual salvation. Yung mga hindi sumasampalataya kay Kristo, talagang wala pong kaligtasang spiritual yan. Ano sinasabi ng Biblia? 1 Peter 4:17. Sabi ni Apostle Peter, "For the time has come for the judgment to begin with the household of God, and if it begins with us, what will be the end of those who do not obey the gospel of Christ?" Ang paghuhukom daw ng Panginoon Diyos ay magsisimula sa iglesia, in the house of God, sa atin po, mga miyembro ng iglesia, mga sumasampalataya kay Kristo. At kung tayo ay darating pa sa judgment, papasok pa tayo sa paghukom, lalong-lalo na yung walang kaligtasan, lalong-lalo na yung hindi sumunod sa ebanghelyo ng ating Panginoon. They have no chance of spiritual salvation. Katulad panahon ni Noe, ilan po ang taong naligtas? 8 lang. Si Noe, asawa niya, mga anak niyang lalaki at mga asawa, 8. So how many people died during the time of Noah, nung binaha ng Panginoon Diyos ang buong sanlibutan? Marami po. Sabi na natin 1 milyon or more. So ganun din ang mangyari pag si Kristo ay bumalik na, kakaroon ng judgment. Iilan lang ang taong maliligtas ayon sa Biblia. So spiritual salvation, brothers and sisters, does not have to be delayed or postponed. Marami ang nagsasabi, saka na lang ako susunod kay Kristo. Postpone ko muna, sa birthday ko na lang o next year na. Ano sabi na Apostol Pablo? 2 Corinthians chapter 6 verse 2, "Behold, now is the acceptable time. Today is the day of salvation." Ngayon po ang araw ng kaligtasan, ngayon din ang tinatanggap na panahon ng ating Panginoon Diyos. 2 Corinthians chapter 6 verse 2. So yun po unang subject, spiritual problem and God's solution. Wala pong solusyon ang spiritual na problema ng tao maliban sa ang solusyon ay binibigay ng ating Panginoon Diyos. Number 2 subject matter, the spiritual priority and the divine mission. Anong unang-una po na gusto ng Diyos na mangyari sa mundo? Yan po yung kaligtasan nating lahat. At yung spiritual priority na yan, tinatawag nating the divine mission. Of course, marami pong dapat mangyari dito sa mundo nang ginawa ng Diyos ang tao. Gusto niyang lumago tayo, magpakarami tayo. Pero ang pinakamaganda po na dapat nating hanapan ay ang spiritual na kaligtasan. Yan po yung unang-unang gusto ng Panginoon Diyos. At yan ang mission niya. Ano sabi ng Biblia? Sa Romans chapter 6 verse 23, pinasa na natin kanina, Jesus came into this world to save humanity from the curse of sin and death. Si Kristo po ay naparito sa lupa para iligtas tayo sa sumpa ng kasalanan at ng kamatayan. Romans 6:23, "For the wages of sin is death." Ang bayad sa kasalanan ay kamatayan. Spiritual na kamatayan po. Of course, meron ding physical. The Bible declares in chapter 19, verse 10 of Luke, that the Son of Man came to seek and to save that which was lost. Si Kristo po ay naparito sa mundo para hanapin
at para iligtas ang mga nangangawala. Yung nangangawala, yung spiritual loss po yan. Hindi po nawawala physically. Jesus came, in other words, brothers and sisters, Jesus came to conduct a rescue operation, to search, to find, to save, and to deliver mission. Yun pa yung mission ng ating Panginoon Diyos. He did not wait for people to find Him. He entered homes, He healed the brokenhearted, He welcomed outcasts, and restored the forgotten. So yun po ginawa ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi po niya hinintay ng tao lumapit sa kanya. Hindi siya mismo. He went to the lost. He mixed with sinners, publicans. Doon po sa book of Matthew and other gospel sinabi doon. Hindi niya po nilayuan yung mga masasamang tao. Pinuntahan niya. Sabi niya, I came because I am the doctor and you all are sick and you need a physician or a doctor. Jesus Christ found and saved us through the help of others. Halimbawa, sa mga ngayon, wala naman Panginoong Kristo dito sa lupa. So, paano natin matatagpuan ang spiritual na kaligtasan? Well, of course, through the help of others. Sa pamamagitan po ng radyo na ito, radyo mensahe, sa pamamagitan ng YouTube, mga kamag-anak mo, magulang mo, kaibigan, at pati na rin ang pag-a-attend mo ng church services ng Churches of Christ all over the Philippines or anywhere, the whole world. So pag nag-attend ka, nag-aaral ka ng Biblia, matututunan mo ang salita ng Diyos at matatagpuan mo ang spiritual na kaligtasan. The Apostle Paul wrote in 1 Timothy chapter 2 verse 3 and 4. Sabi ni Apostle Pablo, God our Savior wants all people to be saved and to come to a knowledge of the truth. So ang gusto ng Diyos, gusto niya walang mawala. He wants all people to be saved, lahat. Ang problema, yung tao naman ang ayaw maligtas. And to come to the knowledge of the truth. Saan yung katotohanan na yan? Yan po yung Biblia. Kaya nga, pinangangaral natin yung Ebanghelyo, salita ng Diyos, dito po sa radyo at of course dito sa YouTube para malaman ninyo, Know Your Bible program, sapagkat ang salita ng Diyos, ang kaligtasan ay matatagpuan lamang sa pamamagitan ng pag-aaral ng Biblia. Tuloy po natin ang ating discussion on the spiritual priority and the divine mission. Jesus Christ's formula for spiritual salvation is very simple. Akala ng karamihan, mahirap maligtas. Pero sabi ni Kristo sa Marcos 16:16, yan po, pakinggan niyo po, ang sino mang sumasampalataya sa akin at mabautismuhan ay maliligtas. Yung sumasampalataya mo, tanggapin mo si Kristo ay tagapagligtas mo, na anak siya ng Diyos, na naparito siya para iligtas tayo. At yung bautismo po sa tubig, hindi yung tubig mismo ang nagliligtas, kundi yan yung pamamaraan ng Diyos para sundin natin ang kanyang sinasabi, hindi po yung tubig kundi yung dugo ni Kristo. Ano sabi ni Apostle Peter? 1 Peter 3:21. Ito po mga kapatid, pakinggan nyo. Baptism now saves us not as a physical cleansing of dirt, but as an outward pledge of a good conscience toward God made effective through the resurrection of Christ. Paliwanag ko po. Anong ibig sabihin ni Apostle Peter dito? Ang bautismo daw ay nagliligtas sa atin. Hindi po yung physical na paglilinis, kung hindi, ang ating pangako sa Panginoong Diyos galing sa ating konsensya at ito ay nangyari sa pamamagitan ng pagkabuhay na muli ni Kristo. Bakit kinakailangan po na maintindihan natin yung pagkabuhay ni Kristo? Yung baptismo po, ganito yan. Sa Romans chapter 6, sabi ni Apostle Peter, kung tayo ay nababautismuhan, pag nilulubog ka, parang sumama tayo sa kamatayan ni Kristo. Bakit namatay si Kristo? Dahil sa ating mga kasalanan. Bakit tayo kinakailangang ilubog? Para inililibing mo rin yung spiritual na mga kasalanan mo, at kapag ikaw lumabas sa tubig, ikaw na yung bagong tao. You are a new creation, and that is why it is important na kung sino man si Kristo man ay nabuhay na muli, tayo rin spiritually speaking ay mabubuhay kahit patay na yung physical na katawan natin, dahil sa pananampalataya kay Kristo, mabubuhay pa rin tayo, mga kapatid, spiritually speaking.
So, makikita natin na ang priority ng Panginoon ay ang kaligtasan natin. Kaya sinabi niya doon sa Matthew 28, verse 19 and 20, ito yung Great Commission ng Panginoon sa Kristo na sinabi niya sa mga apostol. Sabi ni Kristo, "Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world." Humayo kayo, gawin niyong mga alagad ang lahat ng bansa. Binabautismuhan sila sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, at tinuturuan niyo ng lahat na ipinangaral ko sa inyo, at kasama niyo ako hanggang sa kahuli-huling parte ng inyong buhay at ng mundong ito. So yun ang sabi ng Panginoon sa Kristo. Now let's go to the third part of our lesson. The spiritual passion and love for the lost. Ang number one goal ng Panginoon, yung passion, yung pagmamahal niya sa mga nangangawala. Yung kanina, mission, priority, yun namin. Pero dito, bakit importante na malaman natin ito? Sapagkat ang Panginoong Diyos talagang mahal na mahal niya tayo. Ginawa niya tayo, nilalang niya tayo, siyempre pag-aari tayo ng Panginoon. At dahil ginawa niya tayo, ayaw niyang mawala ang sino man sa atin. Ano sabi dito sa 2 Peter 3 verse 9? Ano sabi ni Apostol Pedro? "The Lord is not slack concerning His promise, as some count slackness, but is long-suffering toward us, not willing that any should perish, that all should come to repentance." Ang Diyos daw ay hindi parang tamad sa kanyang pangako. Kung hindi, ang tingin ng tao parang walang kwenta yung pangako ng Diyos. Pero, yan po ay purposely gusto ng Diyos na magsisi ang tao. Kaya sabi ni Apostol Pedro, ang Diyos daw ay pasensyoso para sa atin at ayaw niyang may mawala kahit sino man. So yung purpose kung bakit, kung titingnan ng tao, parang mabagal ang pasensya ng Panginoon Diyos. Yun ang purpose nun is para tayo ay lumapit sa Kanya. God is very, very patient. God is very long-suffering. According to the Apostle Peter. Ano pa sabi ni Apostle Paul? Sa Gawa 17:30, Acts 17:30, sabi ni Apostle Pablo, speaking to the people in Athens, "This time of ignorance God overlooked, but He commands all men now to repent." Ang panahon ng kawalang kaalaman ay hinayaan na ng Panginoon Diyos. Tao, walang alam sa salita ng Diyos. Maraming ayaw bumasa ng Biblia. Pero sabi ni Apostol Pablo, ngayon, iniutos niya na magsisi ang lahat ng tao at bumalik sa Kanya. To the Jewish people who asked what to do after a powerful sermon. Di ba, ang mga Hudyo, sila yung nagpapako kay Kristo sa krus. Nung sinanong ni Pilato, sino ang pakakawalan ko sa araw ng piyesta? Si Jesus o si Barabas? Sumagot ang mga tao, mga Hudyo, si Barabas. Anong gagawin namin kay Kristo? Ipako sa krus, ipako sa krus. So yung mga Hudyo, kababayan ng ating Panginoon si Kristo, sila po actually ang nagpapako kay Kristo sa krus. Indirectly speaking. Ang mga Romano, sundalo sila yung nagpako, pero yung may kagustuhan yung mga Hudyo. Kaya sabi ni Apostle Peter sa Gawa 2:38, "Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus, for the forgiveness of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit." Mangagsisi kayo dahil kayo nagpapako kay Kristo sa krus at pagpabautismo. Bakit pagbautismo ulit? Ilubog nyo ang iyong mga kasalanan at paglabas nyo sa tubig, simbolo yan na kayo pinatawad, nabuhay kayo spiritually speaking, at nabuhay kayo sa pamamagitan ni Kristo. Hindi lang yun. Pinatawad pa ang inyong mga kasalanan at tatanggapin nyo pa ang kaloob ng Espiritu Santo. In other words, ang gagabay sa inyo, hindi na Satanas, hindi na mga demonyo, kung hindi ang banal na Espiritu
ang siyang gagabay sa inyo according to the Apostle Peter. And so we too therefore dapat karon din. Kung gusto ng Diyos na maligtas ang lahat, dapat ganun din ang ating feeling. Dapat din ganun din ang ating damdamin. We should also feel the love of God, the passionate passion, and the love of the Lord for the lost. And that is why, sa Bible, ulitin ko po yung sinabi ko kanina, Lucas 19:10. For Jesus Christ, the Son of Man, came to seek and to save the lost. Si Kristo po ay naparito para iligtas, hanapin at iligtas ang mga nawawala. Spiritually speaking po yun. The Apostle Paul also affirmed the statement 2 Corinthians chapter 5 verse 14. Medyo iba po kasabi nito. Sabi ni Apostle Paul, the love of Christ compels us. We are convinced that one died for all and therefore all died. Sa wika Pilipino po, ganito ang ibig sabihin. Ang pagmamahal daw ni Kristo ang siyang nagtutulak sa atin sapagkat siya ay namatay para sa lahat at tayo ay dapat din mamatay. In other words, yung kamatayan ni Kristo physical, pero ang hinihintay na kamatayan ng Panginoon ay spiritual na kamatayan sa pamamagitan po ng bautismo. Kapag tayo ay nabautismuhan, yun po ay simbolo na namatay tayo spiritually, nililibing natin ang ating makasalanan at paglabas sa tubig, bagong tao na tayo. Well, the brother of Jesus, Jude, o si Judas, chapter 1, verse 23 ng sulat ni Judas, o si Jude, kapatid ni Kristo, detail the compassionate urgency of rescuing the lost. Ano sabi ni Judas? Jude, save others by snatching them out of the fire. Iligtas nyo ang mga tao sa apoy na darating. Ano yung apoy na darating? Yung po yung impyerno. Sa Biblia po, walang sinasabing purgatorio. Purgatorio po, imbento ng tao yan. Wala pong purgatorio sa Biblia. Ang sabi lang ng mga writers ng Bible, there is paradise, there is Tartarus or place of torment, and after that, after the judgment, heaven, hell, langit, impyerno. Wala pong purgatorio. And finally, to express our spiritual passion and love for the lost. Ano sabi ni Haring Solomon sa Proverbs 11 verse 30? The fruit of the righteous is a tree of life, and he who wins souls is wise. Ang bunga raw ng matuwid na tao ay buhay na walang hanggan. Kung tayo ay matuwid, kakanod tayo ng tree of life. Tree of life, yun po yung eternal life in heaven. And he who wins souls is wise. Ang nagdadala daw ng kaluluwa sa Panginoon ay tanda ng katalinuhan. Proverbs 11:30. And finally, last part ng ating lesson, mga kaibigan, mga kapatid. Diyan pa kayo, nakikinig sa ating pag-aaral sa ating subject matter, the urgency of preaching the gospel. Ang leksyon na dapat ipangaral natin ng Ebanghelyo. Number 4, the last part of our lesson, the indescribable joy of spiritual harvest. Karamihan, sabi nila, mahirap mangaral ng salita ng Diyos. Pero pag ikaw ay nakapagdala na ng kaluluwa sa Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo, napakalakas, napakasaya. Saka lamang malalaman pag nagawa mo na. Ano sabi ng Biblia? Jesus said to His disciples, kita niya, mga disipulo niya, sabi niya, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Marami tayong aanihin. Ano yung aanihin? Yung kaluluwa ng mga sasamba kay Kristo, sasampalataya kay Kristo. Subalit, iilan lang po ang nangangaral. Ang problema, gusto ng tao, enjoy lang ng blessing, pero may kakaakibat po na kaligayahan kapag tayo ay ipinangaral natin ang Ebanghelyo ni Kristo. Ano sabi ni Kristo? Matthew 9:37-38. Therefore pray that the Lord of harvest to send out laborers into the harvest. Ipagdasal daw natin na ang Panginoon ay magpapadala ng mga manggagawa na aani sa mga aanihing mga kaluluwa. Sana nga kasama kayo doon, mga kaibigan at mga kapatid.
kung kayo po ay naging tagasunod na ng ating Panginoong Jesucristo. Ano sabi pa rin ni Kristo? Sa Lucas 15 verse 10, ganito sabi ng Panginoon, I say unto you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner who repents. Tingnan nyo ha. Sabi ni Kristo, may kasiyahan. Pati yung mga anghel sa kalangitan, kahit isa lamang ang nagsisi at bumalik sa Panginoon. Isang tao lang yun ha. Pero masayang-masaya na sila. Bakit? Kasi halimbawa, sa 100, baka isa lang ang sumampalataya kay Kristo. Sa 1,000,000, baka isa lang. Panahon ni Noe, sabi ko nga kanina, how many people died during the time of Noah when God flooded the whole earth? 8 katao. Ilang kaya ang namatay? Hindi natin alam. Probably million. So ganun din po. Sa pagbabalik ni Kristo, tinanong ni Kristo, when the Son of Man will return on earth, will He find faith on earth? Luke chapter 18 verse 8. Pagbalik daw ni Kristo, mayroon pa kayang sasampalataya sa Kanya? Ang tao po nakakalimot. Naalala lang ng Panginoon Diyos pag may problema. Alright, ano sabi ni King David? Book of Psalms chapter 126 verse 5 and 6. Sabi ni King David, those who plant in tears will harvest with shouts of joy. They weep as they go to plant their seed, but they sing as they return with the harvest. Tagalogin po natin. Ano sabi ni Haring David? Yung nagtatanim daw na napapaiyak. In other words, maraming hirap pag nagtatanim ka eh. Sabalit, kung sila ay mag-aani na, tuwang-tuwa sila. Habang sila ay nagtatanim, kumisa napapaiyak. Siyempre, mahirap magtanim eh. Planting rice is never fun, sabi nga nila. Subalit, kapag tayo ay nag-harvest na, may ani na, tuwang-tuwa tayo. Yan ay spiritual na ani. We talk about physical harvest, pero mas masaya po ang tao kapag nakapagdala tayo ng kaluluwa sa ating Panginoon. Hindi lamang tayo. Natutuwa ang Diyos, pati yung mga anghel sa kalangitan. Ano sabi ni Apostol Pablo? Galatians chapter 6 verse 9, we must not get tired of doing good, because we will receive our harvest of eternal life at the right time. We must not give up. Easy to read version. Yun ginamit ko doon. Anong ulitin ko po? Sabi ni Apostol Pablo, huwag tayong mapagod sa paggawa ng kabutihan. Ano yung kabutihan na yun? Yung po yung pangangaral ng salita ng Diyos. Sapagkat tatanggapin natin ang ani. Ano yung aanihin natin? Buhay na walang hanggan. Sa tamang panahon, dapat huwag tayong sumuko sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya ganito po ginagawa natin dito sa radyo at ginagawa din natin sa YouTube. Wow, we have 3 parables in the Bible. Sa Luke chapter 15, mayroon pong 3 talinhaga doon. Number 1 is the parable of the lost son, the lost sheep, and the lost coin. Ito po yung mga leksyon noon. The 3 parables found in Luke 15 illustrated God's passionate, relentless pursuit for the lost and the overflowing joy in heaven when a sinner repents. So dito po yung 4 o 3 talinghaga nito ay nagpapatunay na pag may nagsisi, may bumalik sa Diyos, tuwang-tuwa po ang ating Panginoon Diyos, pati yung mga anghel. At siyempre ikaw rin, na siyang nangaral ng salita ng Diyos, matutuwa ka. The parable of the lost son, nawala yung alibugang anak. Nang bumalik siya, tuwang-tuwa yung kanyang ama. Dinamitan siya ng magagandang damit. Nagpiesta yung kanyang ama. So that's how God loves us, brothers and sisters, when we become lost. The parable of the lost sheep, ganun din. 100 yung sheep, nawala yung isa. Hinanap ng shepherd. At nang nakita niya yung nag-iisang tupa na nawala, tuwang-tuwa din siya. Yan po yung katuwaan ng Panginoon Diyos. At katuwaan na rin natin. The parable of the lost coin. Marami siyang pera. Nawala yung isa. Hinanap talaga nung babae ang isang lost coin. Isang pera lang yun. Oh. Hinanap niya. Kasi kung wala kang 1 peso, wala kang 100. So, ganun po yung lesson. In other words, what God is saying here, kahit nag-iisa, mahalaga sa Panginoon Diyos ang isang kaluluwa na nagbabalik
sa Kanya. So yan po yung ating lesson, brothers and sisters, na ang Panginoon Diyos ay nagtuturo ng unconditional, redeeming love and forgiveness of God. Kahit gaano ka makasalanan, patatawarin ka ng Panginoon Diyos. Di ba nung si Kristo ay nakapako sa krus, mayroong kriminal na naniwala sa Kanya at sabi niya, kriminal ay Panginoon, huwag niyo akong kalimutan kapag kayo ay pumasok na sa iyong kaharian. Anong sabi ni Kristo? Today you will be with me in paradise. Ngayon din, isasama kita sa paraiso, sabi ni Kristo. Masamang tao yun. Naligtas. In other words, kahit gaano tayo kasama, kung tayo ay babalik sa Panginoon Diyos, bago tayo mamatay, patatawarin pa rin tayo ng ating Panginoon. So only God can do that. No matter how far someone has strayed, he can always return and be welcomed with open arms and joy. Ganon kamahal ng Panginoon Diyos ang bawat tao kahit na siya ay makasalanan. Conclusion po, mga kapatid at mga kaibigan. Let us feel the urgency of preaching the gospel to the lost as what we have learned. So dapat maging masigasig tayo mga kapatid sa pangangalan ng Ebanghelyo ni Kristo ayon sa ating napag-aralan. The great challenge is to turn our complacency into active participation. Marami pong parelax-relax lang. Kristiyano, bahala na kayo dyan. Binabayaran naman namin kayo. Pero hindi po yun. Ang gusto ng Diyos, lahat tayo aktibo. We can do it in many, many ways. But of course, sharing the gospel is the number one way of reaching the lost and bringing them to our Lord Jesus Christ. Let us be aware of what the Bible said. Basahin ko muna ang wikang English, then I will read it in wikang Pilipino, mga kapatid. Ito mong sinabi ni Panginoong Diyos kay Ezekiel, Propeta Ezekiel. But this message is applicable to us today, whether you are a preacher or a Christian. Ano sabi ng Panginoong Diyos kay Ezekiel? Chapter 3, verse 17 to 19. Son of man, I have made you a watchman for Israel. When I say to the wicked person, you will surely die, and you do not warn them or speak out to dissuade them from their evil ways to save their lives, that wicked person will die, and I will hold you accountable for their blood. But if you do warn the wicked, and they do not turn from their wickedness, they will die for their sin, but you will have saved yourself. Basahin po natin mga kaibigan at mga kapatid sa sulat ni Ezekiel chapter 3 verse 17 to 19. Ganito po ang sinasaad ng Biblia. Ito po yung ating bagong translation. Sana makinig kayo. Ezekiel, anak na tao. Tayo po yun, mga kaibigan at mga kapatid. Ginawa kitang bantay ng bansang Israel. Bansang Israel ngayon. We are the spiritual Israel. Makinig ka sa aking sasabihin at bigyan mo sila ng babala. Kapag sinabi kong tiyak na mamamatay ang mga taong masama at hindi mo sila binigyan ng babala upang sila ay makapagsisi, ang mga taong ngangyan ay mamamatay dahil sa kanilang kasalanan. Ngunit, pananagutan mo sa akin ang kanilang kamatayan. Hindi mo pinagsabihan. So, pananagutan natin yun, mga kaibigan at mga kapatid. Verse 19. Subalit, kapag binigyan mo sila ng babala at hindi sila nagsisi sa kanilang kasamaan, mamamatay nga sila dahil sa kanilang mga kasalanan, ngunit hindi mo yun pananagutan. So ano pong mensahe ni Propeta Ezekiel, mga kaibigan at mga kapatid, sa ating pong conclusion? Ang Kristiyano ang mangangaral ng salita ng Diyos, sapagkat wala naman pong mangangaral ng salita ng Diyos ngayon, kundi isang Kristiyano, sumusunod kay Kristo. Ulitin ko po ang sinabi ng Panginoon, Son of man, anak ng tao, tayo yon. Ginawa ko kayong tagabantay ng mundo o ng Israel. Israel po ng panahon na yon. Pero ngayon, tagabantay tayo ng buong mundo. Kapag sinabi ko sa isang masamang tao na siya ay mamamatay, pero hindi mo siya pinagsabihan at umalis sa kanyang makasalanang pamumuhay para siya ay mabuhay, yung taong yun mamamatay. Yung masamang tao na yun mamamatay. Spiritually speaking. Pero pananagutan natin
ang kanyang kabatayan. Bakit? Hindi natin pinagsabihan. Yung sabi ng Panginoon Diyos dito kay Ezekiel. But if you do warn the wicked person, pinagsabihan mo yung masamang tao, subalit hindi naman sila nagsisi sa kanilang kasalanan, mamatay pa rin sila dahil sa kanilang mga kasalanan. Subalit, ikaw na nangaral sa kanila, na pinagsabihan mo sila na sila ay magsisi at bumalik sa Diyos, lumapit kay Panginoong Jesucristo, maililigtas mo ang iyong kaluluwa. In other words, brothers and sisters, malaki po ang pananagutan natin kung hindi natin ipangangaral ang salita ng Diyos sa harap ng Diyos. Akala natin, ligtas tayo. Pero kung hindi natin ipinangangaral ang salita ng Diyos, nakaupo lang tayo, namamasyal, pa-relax lang bilang Kristiyano, bilang anak ng Diyos, may pananagutan po tayo on the judgment day. So, to become a harvester of soul and to enjoy the reward of eternal life, you have to do the following first. Kung gusto mo bang tagaanin ng mga kaluluwa para lumapit sa Diyos at gusto mo ring ma-enjoy yung eternal life in heaven, buhay na walang hanggan, kung ikaw ay hindi pa kay Kristo, dapat ngayon na gawin mo. Anong gagawin mo? Sabi ni Kristo, Marcos 16, He who believes and is baptized shall be saved. Ang sino mang sumasampalataya sa akin at mabautismuhan sa tubig, yung nilulubog po hindi yung winiwisikan lang, ay maliligtas, spiritually speaking. Ano pa sabi ni Apostle Peter? Repent and be baptized, every one of you, for the remission of your sins. You shall receive the gift of the Holy Spirit. Sa mga Hudyo na nagpako kay Kristo, at sa ngayon, kahit hindi tayo sumasampalataya, ipinapako rin natin muli si Kristo. Anong sabi ni Kristo na Apostle Peter? Mangagsisi kayo, magpabautismo sa kapatawaran niyo kasalanan at tatanggapin niyo ang banal na Espiritu Santo, ang kaloob niya. At panghuli, sabi pa rin ni Apostol Pablo, ngayon na ang araw ng kaligtasan, ngayon ang oras na tinatanggap ng Diyos. Huwag niyo pong ipospon. Kahit saan man kayo, sabihin niyo, pupunta namin kayo o magpapadala kami ng tagabautismo, mangangaral ng salita niyo. Anywhere in the whole Philippines and anywhere in the whole world. At syempre, si Kristo po, iniimbita niya kayo ngayon. Christ is inviting everybody, lalo na yung gustong magsisi at magbago ang buhay. Ano sabi ni Kristo? Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your souls. Lumapit kayo sa akin, kayo mga nabibigatan sa inyong kasalanan, at bibigyan ko kayo ng spiritual na kapahingan, kapatawaran sa inyong kasalanan, sapagkat ang aking pabigat ay magaan lamang. Yan po ang ating mensahe, mga kaibigan at mga kapatid. Manalangin po tayo. Manaming makapangyarihan at mapagmahal na nasa langit, salamat po sa kaligtasan sa pamamagitan ng anak ng Jesucristo. Salamat po sa mensahe. Salamat po sa radio na ito, sa aming YouTube channel. And of course, we thank you, Lord, for all our sponsors, especially White Sparrow Road Church of Christ, World Radio, through White Sparrow Road Church of Christ, and West Monroe, Louisiana, USA. Mga kapatira na sumusuporta, kapatid na Rico and Sally Canlas of San Fernando City, Pampanga, kapatid na June and Sister Dina Kaugiran of Metro Manila Congregation, kapatid na June and Sister Rose Ontalasco of Ontario, Canada, kapatid na Greg, Luz, Manuel, Jonathan and Sister Annalyn Ramos dyan sa Lingayen, Sister Hilda, Sister Juanita, Manuel, kapatiran dyan sa Anda, Pangasinan, Brother Christopher Olisco, Christopher Dokusen, and Brother Alan Katso, mga kapatiran sa Aringay, kapatid na Jay Bangkiray, kapatid na Fidel Tasio, kapatid na Nards Tuanyo, Bibing Tuanyo dyan po sa Dao, Capiz, mga kapatiran din sa Cabanatuan City, Brother June and Sister Tess Abaya. Marami po salamat, mga kapatid, and may the Lord bless us all, bless you all, and God continue to help us as we preach the Word of God through this radio station and of course through the YouTube channel. In Jesus' name we ask all these things, Lord. Amen.
Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.